What you are about to witness ngayon mga kaibigan ang isa sa pinaka-disgusting at brutal na serial killer sa history. Serial killer from Middle England who killed the middle class. He's literally obliterating an entire family. Dahil hindi kaya ng mga usual na mamamatay tao, ang isang ito ay nilulublob ang kanyang mga biktima sa asido hanggang sa matunaw ang kanilang mga katawan para itago ang kanyang krimen. February 1949 nang lusubin ng mga otoridad ang bodegang ito sa West Sussex, England at dito tumambad sa kanila ang masangsang na amoy, mga drum at containers na puno ng sulfuric acid, mga natunaw na taba ng tao, mga laman loob, isang paa at mga ngipin na nagkalat sa sahig. Ang may kagagawan nito, ang lalaking ito. Siya si John George Haigh, ang binansagang the acid bath murderer. I was just a young boy in the late 1940s, but I can remember the name John George Haigh as if it were yesterday. The newspaper headlines were sensationalist, from vampire horror to modern-day Dracula. But the one that was to stick was the acid bath murderer. John was born in 1909. Lumaki sa isang konserbatibong pamilya na kabilang sa isang relihiyon na kung tawagin ay Plymouth Brethren. Isang mahigpit na relihiyon na nagbabawal sa kanilang miyembro ng labis na pagsasaya at pagkakaroon ng material na bagay gaya ng luxury at kayamanan para umano hindi nila makalimutan ang Diyos at hindi mawala sa kanila ang kanilang pananampalataya. Dahil sa rules ng relihiyong ito, lumaki si John na punong-puno ng inggit at insecurities at hayok na magkamal ng kayamanan. Nang lumaki si John, hindi talaga mawala-wala sa isip niya ang yumaman. Kaya naman wala na siyang sinayang na oras at dali-daling humanap ng mapapasukan. Nagsumikap naman si John noong una, nakapagtrabaho naman sa iba't ibang mga kumpanya. Pero para sa kanya, ang bagal-bagal ng kanyang pag-asenso, hindi siya nakukontento sa pera niya. Dito niya naisip ngayon ang mang-scam dahil sa kanyang talino at karisma. Hindi naging mahirap para kay John ang mangganyo ng kapwa niya. Mula sa pang-i-scam ng mga binibenta niyang sasakyan, mga properties at iba't ibang business investments, si John ay naging full-time scammer. Pero di rin ito naging madali sa kanya at eventually nakulong dahil dito. After 2 years matapos siyang makulong noong 1939, muling nakalaya si John. Pero ganun pa rin, hindi pa rin nawala sa kanya ang kate para yumaman at hindi pa rin siya nagbago. Tuloy pa rin siya sa pang-i-scam. Paulit-ulit siyang nakulong dahil sa pare-parehong mga kaso. Pero ang kakaiba sa kanya, habang siya ay nasa kulungan, dito niya naisip ang isang paraan para hindi na siya mahuli at makulong. Sabi niya, what if patayin ko ang taong mai-scam ko? In that way, walang magsusumbong. At para hindi na mahanap ang bangkay, ilulublob niya ang mga ito sa isang drum ng asido. Naisip niya ito matapos siyang mag-experiment sa isang daga sa kulungan kung saan nilublob niya ang isang daga sa isang basong asido. And viola, natunaw ang daga sa loob lamang ng 30 minutos. Matapos ang 4 na taon ng paghihintay, heto nga at muling nakalaya si John. But this time, dala-dala ang kanyang matinding master plan. Habang naghahanap ng bagong may scam, dito niya muling nakatagpuan ang dati niyang kaibigan na si William Maxwan, isang tao na nagmamay-ari ng mga lupain at mga paupahan. Dahil walang trabaho si John, kinuha siya nito bilang personal driver at dito nga nakita ni John kung kaano kaasinsado at kayaman ang kanyang kaibigan. Mga ilang buwan lang ang lumipas, tala ng matinding inggit, inakit ni John ang kaibigan na sumama sa isang abandonadong basement para sa isang investment kuno. Pero walang kaalam-alam ang kaibigan na ito na ang kanyang magiging huling hantungan. Pinalo niya ito sa ulo at nang mawalan ng malay ay nilagay ni John ang katawan ng kaibigan sa isang container drum at doon niya ito pinuno ng asido.
Dahil wala na ang kaibigan, si Jan na ngayon ang tumayong landlord at taga-kolekta ng mga renta ng mga lupain ni William at pinalabas niya sa pamilya ng kanyang kaibigan na sumama si William sa isang military recruitment. Pero hindi nagtagal, nagsimulang magduda ang mga magulang ni William matapos nilang hindi makita ang anak ng ilang buwan. Muli nilang pinuntahan si Jan at tinanong kung nasaan ang kanilang anak, pero wala silang kaalam-alam na ito na rin pala ang kanilang magiging katapusan. Pinaslang ni Jan ang mga magulang ni William at gaya ng ginawa sa kanilang anak, nilublob din ang kanilang mga bangkay sa asido. Dala-dala ang buong kayamanan ng Maxwan family ng ibang bayan at tumira si Jan sa Onslow Court Hotel upang hindi mahalata at maglelo muna kumbaga. Pero dahil sa labis na pagmamahal niya sa pera, na-addict si Jan sa sugal at nang maubos ang lahat ng kanyang nakaw na pera, napilitan siyang maghanap ng bagong mabibiktima. This time, nakilala niya ang dalawang matanda na sina Archibald at Rose Henderson, mag-asawang mayaman na involved sa real estate. Nagpanggap siyang isang broker at yun nga, nang makuha ang kanilang tiwala, hindi nagtagal ay pinatay din ni Jan ang dalawang matanda. Dinala ni Jan ang kanilang mga katawan sa parehong abandonadong basement kung saan niya tinunaw ang mga katawan ng Maxwan family. Kumbaga perfect place para kay Jan ang nasabing basement dahil bukod sa nasa liblib na lugar ito, may manhole ito sa loob at sariling drainage kung saan madali lang niyang naitatapon ang mga asido at tunaw na laman ng kanyang mga biktima. At matapos nga ng lahat ng ito, ibinenta ni Jan ang mga lupa at bahay ng mag-asawang Henderson at nang muling magkapera ay dito niya naisip na mag-expand. Umupa si Jan ng mas malaking warehouse para mapagkasya ang kanyang lumalaking stockpile ng containers at asido. At matapos nga ang ilang buwan, dito niya nakilala si Olive Deacon, isang mayamang byuda na kapareho niyang nakatira sa Onslow Court Hotel. Dahil sa magandang hitsura ni Jan at dahil may background ni rin ito sa engineering, madali niyang nakuha ang loob ni Olive. Dito na sila nagkasundo sa isang business partnership para umano magtayo ng artificial fingernail business. At hindi na nga pinalagpas pa ni Jan ang matinding opportunity. At katulad ng nangyari sa Maxwan family at Henderson couple, inakit din niya si Olive papunta sa kanyang warehouse at doon niya sinagawa ang isang karumal-dumal na pagpatay. Pero may isang problema dahil hindi kaya ng dati niyang basement, ang kanyang bagong warehouse ngayon ay walang manhole at drainage kung saan madali lang sana niyang maidi-dispose ang mga ebidensya. Kaya ang ginawa ni Jan, tinapon na lang niya ang mga natunaw na laman ni Olive sa imbakan ng basura sa likod ng nasabing warehouse kung saan madali naman itong natuklasan ng mga otoridad. Si Olive ang bangkay na nagmamay-ari ng paa, mga ngipin at taba na nakita sa isang warehouse sa West Sussex na siyang ating nabanggit kanina. Matapos matagpuan ang bangkay ni Olive sa warehouse na yun, inaresto si Jan at pinatawan ng kasong murder. At noong August 10, 1949, naungkat ang lahat ng naging biktima ni Jan at doon na siya hinatulan ng death penalty.